Kung Pilipino ka, kumakain ka sigurado ng instant noodles. Walang tanong-tanong. Sa dorm, sa barracks, sa boarding house, sa bahay. Pagod ka? Pansit Canton. Walang budget? Pansit Canton. Midnight snack? Pansit Canton. Merienda ng bata? Pansit Canton. Hindi natin ito maitatanggi. Parte na ito ng buhay natin. Pero mula pagkabata, may mga naririnig ka na tungkol dito. Sabi ng nanay mo, may wax daw sa noodles. Sabi ng tita mo, nakaka-cancer daw. Sabi ng kapitbahay, hindi daw natutunaw sa tiyan. Sabi ng lola mo, huwag daw araw-araw, mamamatay ka daw. Pero, totoo ba ang mga sabi-sabi na iyon? O chismis lang? Dahil dito sa Pinoy What If, hindi tayo naniniwala ng basta-basta. Isa-isahin natin, ano ang totoo? Ano ang chismis at ano ang totoong panganib na hindi sinasabi ng kahit sino sa'yo? Oo, may totoong panganib, pero hindi siya yung inaakala mo. Simulan natin sa pinakasikat na sabi-sabi, ang wax. Ang kwento ay ganito, may wax coating daw ang instant noodles para hindi magdikit-dikit. At ang wax na yon ay nananatili sa tiyan mo ng 2 hanggang 3 days. Nakakatakot pakinggan, hindi ba? Pero tignan natin kung totoo. Kinausap ng Verifile si Benjamin Gonzalez, Assistant Professor ng Food Science sa University of the Philippines, Diliman. At ang sabi niya, urban legend. Chismis lang daw, walang wax. At kung iisipin mo, may sense naman. Ang wax ay natutunaw sa 45 degrees Celsius. Ang kumukulong tubig, 100 degrees Celsius. Kaya kung may wax sa noodles, matutunaw ang wax kapag niluto mo at magdidikit-dikit ang noodles mo. Hindi magkakahiwalay, magkaklump sila. Ang totoo, hindi nagdidikit ang instant noodles dahil deep-fried sila sa oil sa factory. Oil ang nagsiseparate sa mga noodles, hindi wax. Na-confirm ito ng Snopes, Verifiles, ng Hong Kong Center for Food Safety at ng Monde Nissin mismo na siyang gumagawa ng Lucky Me. Kaya suspect number 1, wax. Hindi totoo, chismis lang. Pero huwag ka munang mag-relax, may mga suspect pa tayo. Ang susunod na sabi-sabi ay mas nakakatakot, ang cancer. Mayroon ka bang narinig na kwento tungkol sa isang taong na kumain ng instant noodles araw-araw at nagka-cancer? O isang doktor na nagsabi na ang preservative sa noodles ay carcinogenic? Nakakakilabot. Pero totoo ba? Ang International Agency for Research on Cancer ay may listahan ng 121 substances na confirmed na nakaka-cancer. Walang sangkap ng karamihang instant noodles ang nasa listahang iyon. At sinabi ni Dr. Jowat ng Philippine Society of Medical Oncology, maaaring may nakitang association sa ilang pag-aaral pero hindi causation. Ibig sabihin, hindi ang instant noodles mismo ang direktang nagdudulot ng cancer. Ang totoo, ang anumang processed food, hotdog, corned beef, chicken nuggets, canned goods, ay may preservatives at sodium. Hindi lang instant noodles ang nandoon. Kaya kung nakaka-cancer ang noodles, nakaka-cancer din ang halos lahat ng laman ng grocery cart mo. Suspect number 2, cancer. Hindi direktang totoo, walang sapat na ebidensya. Pero bago tayo mag-move on, may isang sangkap sa instant noodles na konektado sa isang malubhang sakit. Hindi cancer, ibang sakit. At sasabihin ko sa iyo mamaya kung ano iyon. Panoorin mo hanggang dulo. Sige, ituloy natin. Suspect number 3, ang MSG. Ang MSG o monosodium glutamate ay ang flavor enhancer na ginagamit sa halos lahat ng instant noodles at processed food sa Asia. Maraming naniniwala na nakakapagdulot ito ng sakit ng ulo, pamamanhid, at iba pang side effects. Pero ang Philippine FDA mismo ay nag-declare noong 2013 na safe ang MSG. Safe din ayon sa US FDA at pinapayagan ng World Health Organization at ng Food and Agriculture Organization sa kanilang international food standards. Ang takot sa MSG ay nagsimula noong 1960s sa Amerika nang magreklamo ang mga kumakain sa Chinese restaurants na sumasakit daw ang ulo nila. Tinawag nilang Chinese Restaurant Syndrome. Pero maraming eksperto ang nagsasabing mas konektado ito sa racial prejudice laban sa Chinese food kaysa sa totoong science.
Ibig bang sabihin walang tao na sensitive sa MSG? Hindi. May ilan na sensitive. Pero katulad lang ngayon ng allergy sa hipon or dairy, hindi ibig sabihin na lason ito para sa lahat. Suspect number 3, MSG. Safe ayon sa WHO at sa 2 FDA, hindi lason. 3 na ang suspect na, lahat cleared. So safe na ba ang instant noodles? May isa pa. Ang sabi-sabi na hindi daw natutunaw ang instant noodles sa tiyan. May viral video na kumalat na nagpapakita ng instant noodles sa loob ng tiyan pagkatapos ng ilang oras. Parang buo pa rin, hindi natutunaw. It is a go-to quick meal for college students and, frankly, anyone looking to save a buck. But there is a stomach-turning viral video that could have you rethinking ramen noodles for dinner. An experiment by local doctors allows you to see what happens after you eat the processed food. You're inside the belly of someone who's just sucked down a package of ramen noodles. A meal college kids and people on a budget know well. Chemically preserved for a long shelf life, no one's ever seen what happens to the noodles once inside the stomach. Until now. People just have this macabre interest in terms of what's going on in their bodies when they can't see it. Now we can. 32 hours of video thanks to this. A smart pill, a camera the size of a multivitamin swallowed at mealtime. What we're seeing here is a stomach contracting back and forth as it's trying to grind up the ramen noodle. For comparison, the study subjects also ate fresh, homemade ramen noodles on a different day. Here's a look at both, at 20 minutes and 2 hours, a striking difference. The most striking thing about our experiment, when you look at a time interval, 1 hour or 2 hours, we noticed that processed ramen noodles were less broken down than homemade ramen noodles. The study cannot conclude processed is harmful. In fact, this study is too small to be conclusive about anything. But millions are drawing their own conclusions. I realized that the video's out there, and it's provocative. Dr. Kuo does plan more research that may reveal whether the slower digestion affects the amount of nutrients the body absorbs. It's still not entirely clear the impact it has on the GI tract. Many things are good in moderation. I think processed foods still need to be investigated further. Dr. Kuo runs the gastrointestinal lab at Mass General, and I wanted to know if after watching the video, he would still eat ramen noodles. He said not only would he does. At maraming natakot. Pero ang totoo, lahat ng pagkain ay hindi agad natutunaw sa tiyan. Kahit fresh pasta, kahit kanin, kahit karne. May oras talaga bago maging process ng digestive system mo. Ang video na iyon ay sensationalized, hindi controlled scientific experiment. So, suspect number 4, hindi natutunaw, hindi totoo. Normal na digestion ang ipinapakita. Kaya ngayon, 4 na suspect na. Wax, cancer, MSG, digestion. Lahat investigated, lahat cleared. Ibig sabihin ba safe na ang instant noodles? Pwede ka nang kumain ng walang problema? Hindi pa. Dahil ang totoong panganib sa instant noodles ay hindi nakakatakot pakinggan. Walang drama, walang horror story. Pero ito ang dahan-dahang pumapatay ng Pilipino. At ang pangalan niya ay sodium. Ang sodium ay ang asin, o mas tiyak, ang chemical component ng asin na nakakaapekto sa blood pressure at sa kidney mo. Ngayon, gawin natin ang math. Isang pack ng Lucky Me Pansit Canton ay may 910 hanggang 990 milligrams ng sodium, depende sa flavor. Ang limit ng World Health Organization para sa buong isang araw, 2,000 milligrams lang. Ibig sabihin, isang pack pa lang ng Pansit Canton, halos kalahati na ng buong araw mong sodium limit. 2 pack, halos 2,000 milligrams na, ubos na ang limit mo. 3 pack, lagpas na. At hindi pa kasama dyan ang ibang kinain mo, ang toyo sa ulam, ang patis sa sinigang, ang bagoong sa kangkong, ang magic sarap na sinasaboy sa lahat ng luto. Kaya ano ang pwede mong gawin? Basahin mo ang nutrition label sa likod ng pack. Hindi ang chismis ng kapitbahay. Ang sodium content ang hanapin mo. Iyan ang numero na mahalaga. Hindi ang kwentong wax at cancer. Ito si Ate Mika. At dito sa Pinoy What If, hindi tayo naniniwalang basta-basta. Ini-investigate natin. Alamin mo muna bago mo kainin.